Kwentong Pinoy. Ngayon, may ibabahagi ako sa inyo. Isang kwento tungkol sa isang prutas na may maraming mata. Simulan na natin. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang bata na nagngangalang Bebitot. Siya ay nakatira sa bukid kasama ng kanyang ina. Siya ay mabait pero minsan ay tamad. Mahal na mahal ni Bebitot ang kanyang inay. Kahit minsan siya'y tinatamad, gusto pa rin niyang mapasaya ito. Si Bebitot ay mahilig maglaro sa labas ng bahay, kasama ang mga bata sa kanilang nayon. Mahilig din siyang kumain. Pagkatapos ng buong maghapong paglalaro. At mas lalong mahilig siyang matulog sa ilalim ng punong kahoy. Ngunit isang araw, si inay ay hindi bumangon sa banig. Siya ay nagkasakit. Naupo si Bebitot sa tabi ng kanyang ina, tahimik at nag-alala. Madalas mautusan siya ng kanyang ina dahil nanghihina ito. Si Bebitot ay tahimik lang. Alam niyang kailangan siya ng inay pero minsan talagang tinatamad siya. Patuloy na humihiling si inay dahil ito ay may sakit, ngunit si Bebitot ay nagsimulang magreklamo. Sa halip na maghanap, siya ay sumasagot pa. Sa inis ni Bebitot, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Hindi niya naiisip na mahina at walang ibang maasahan si inay kundi siya. Dati, tuwang-tuwa siya sa tuwing naglalaro kasama ang mga kaibigan. Pero ngayon, hindi na siya makalaro ng matagal dahil kailangan siya ng nanay niya. Siya ay inutusan ulit ni inay na hanapin ang walis. Ngunit siya ay sumimangot at nagalit. Sa sobrang inis, napasigaw si Bebitot habang mag-isa sa likod ng bahay. Isang hiling na mula sa inis, hindi niya alam may nakarinig pala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mahimbing na natulog si Bebitot. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may isang mahiwagang liwanag na lumitaw. Sa kalagitnaan ng gabi, lumitaw ang isang diwata sa tabi ni Bebitot. Tahimik siyang lumapit at bumulong ng mahika. Nagising si Bebitot sa kakaibang pakiramdam. May liwanag na bumabalot sa kanya. Bumalik sa pagtulog si Bebitot. Walang kamalay-malay sa pagbabagong naghihintay sa kanya. Kinabukasan, paggising ni inay. Wala na si Bebitot sa bahay. Agad siyang lumabas ng bahay, nataranta at nag-aalala. Sa harap ng kanilang bahay, may biglang tumubong halaman. Isang prutas na dilaw na tila may maraming mata. Ngunit higit sa lahat, may pamilyar itong ngiti. Patuloy na naghahanap si inay sa kanyang nawawalang anak. Nang lumabas siya, isang kakaibang prutas ang kanyang nakita. Nagtipon ang mga taga-nayon dahil sa kakaibang halaman na lumitaw sa lugar nila. Lahat sila'y namangha sa nakita. Nag-aalala na si inay hindi pa rin niya makita si Bebitot. Sa kanyang puso may kirot at pagsisisi. Napansin ng inay ang mukha ng kanyang anak sa bunga. Ang prutas na may maraming matang, nakatingin sa kanya ay walang iba kundi si Bebitot. Ang kakaibang prutas na may maraming mata ay tinawag nilang pinya. Simula noon, tinanim ng mga tao ang pinya sa kanilang mga bakuran. Si inay ay muling ngumiti dahil kahit sa kakaibang anyo ang kanyang mahal na anak ay narito pa rin. Ang pinya ay paalala na dapat tayong magsikap at tumulong. Hindi masama ang magpahinga, pero mahalaga ang pagiging masipag. Naging masagana ang taniman ng pinya.
At sa bawat mata ng prutas, nandoon ang alaala ni Baby Tot, mapagmahal, matanong at masayahin. Maging masunurin at matulungin sa magulang. Huwag maging tamad at matutong magsikap. Ang pagiging matanong ay hindi masama, ngunit dapat din nating matutong tumingin at umunawa sa paligid. Sa bawat pagkukulang ay may bunga. Kaya't piliin natin ang kabutihan sa salita at gawa. Hanggang sa susunod na kwento.